Okay, so mga ka-amazing, welcome back for another chismisa with PBA Moto Club. Of course, mga ka-amazing, meron tayong hot topic na naman today. And before everything else, Hindi naman hot topic, follow up lang to. yeah, follow up. Naging topic kasi namin na si Junmar is the top ESPN Asian, right? Oh, nakalagay doon kasi kahapon, siya yung top. Walang number. Oh, siya yung ESPN Asian Athlete of the Century. Ano pala yan? Top 25 pala, hindi lang isa. Hindi, top 50. Top 50 siya. Pang si Junmar. Wala nakalagay Pang na ganun. 25. Nakasulat din. Sinend ko sa yung... Nakalagay lang. Oh. Hindi. Ano? Oh, yun nga. ESPN Asian Athlete of the Century. Yun lang So, nakalagay. ito yung nakabasa namin. So, kala natin siya lang. Oo. So, ngayon, meron palang top 25 nga. So, yung mga notable na lang ilalagay natin. Yung taga-Philippines. Yes. Number 1. Should be loud and proud. Manny Pacquiao. The one and only. Boxing. No-brainer naman yan. Oh, international kasi. Worldwide na kasi si Pacquiao. Tsaka si Yao Ming. Oh. Second si Yao Ming, no? Mm. Of course, Yao Ming, syempre, hindi naman natin papagkaila na Tsaka si The whole scene. Naomi Osaka. Oh. Naomi Osaka, tennis, di ba? Oo, tennis siya. Tapos, Heidelin Diaz, of course. I think si Number Heidelin, 19. pang 19. Mas ahead siya kay Junmar. Weightlifting. Weightlifting. Kasi, ano yan, gold medal. Olympic yan, di ba? Yes. 4 years ago na Olympic. Tama? Then, of course, our very own Junmar Fajardo sa pang 25. Of course, Congrats, man. masama ka lang dyan sa 25. Isang karangalan na. Ulitin ko mga amazing century athlete of the whole world. Di ba? So that's Asian pala. Asian. Tama? so that's top 25 athletes of the last 100 years. Asian. Asian athletes. That's crazy. Yeah. Congrats. Gusto mo bang masama dyan? That'd be an honor. Of course. Sarap, di ba? Kung may chance lang eh. Siyempre, Yeah, lahat naman tayo mga ka-amazing. Lahat tayo mga may sumasama sa sports. Gusto natin masama dyan. Pero iilan lang talaga yung capable. Like, of course, Manny Pacquiao. Paano mo hindi sasama si Pacquiao dyan? 8 division. Tapos si Junmar, 8 MVP. Then Heidelin Diaz, of course, weightlifting. Maganda rin kasi Jay yung story ni Heidelin Diaz eh. Alam mo yun, di ba, dumating sa point na walang sumusuport sa kanya, sa government, dati, wala daw mga materials, mga equipments, then nagsumikap siya. Tapos daw, nung nanalo na siya, saka daw naglabasan yung mga... Ganun naman talaga. Katulad nangyari sa South Sudan versus US. Oh yeah, grabe Diba? yun. No? Doon sa South Sudan, wala nga silang indoor basketball court. Oh yeah. Isipin mo yun, ha? Tapos muntik pa nilang talunin yung USA. So, Actually, may chance na silang talunin yung follow-up dunk. Di ba dapat kung na-shoot niya yung follow-up dunk, hindi, kung naka-stop sila ng isang stop, panalo sila. panalo sila. Kung na-follow up niya yung dunk, yung miss ni Jones, tapos dapat i-dunk, panalo ulit sila, di ba? So, ang daming chance na... Same lang yung wala silang training facility, wala silang mga sapatos. Tapos, isipin mo yung US team is like 8 Hall of Famers. That's true. Diba? Probably lahat. Probably lahat ng Halos sa lahat lineup. dun. Pero 8 guaranteed Hall of Famers. Tapos, you only lose by 1 point. That's amazing, man. Pero, syempre, exhibition game. Right, no, that's pride. Yeah, hindi. Kahit I'm sure sila LeBron. Kahit anong sabihin mo, pag natalo sila dun, diari sila. Oh, speaking of mga underdogs and everything, lipat tayo ngayon sa Kadapawan? Kadayapaw? Basta yung Kadayapaw Davao Games. Kaya, Anong? Kadayawan Invitational. Okay.
Sa Kadayawan, nandyan po ngayon mga ka-amazing, as of the moment, ang De La Salle University college team, okay? Yung former team ko po, Animo Lasal. Yeah, you called it. Animo! Tapos, nandun si Rain or Shine, si Converge, saka si Northport, I think. Yung tatlo. So, pero you called it. Hindi ako naniwala sa'yo nung sinabi mo yun. di ba nag-usap tayo? Sabi ko, Jay, yung Lasal team ko, may tatalunin na PBA team yan kahit may import. May import eh. Kaya yung import pa talaga huling tumira na nakapagpalamang. So, kung hindi nyo po napanood yung game, mga amazing, muntik po talunin ng Lasal ang Rain or Shine. So, I think dun sa game na yun, alam mo kahit nanalo yung Rain or Shine, feeling ko sasabunin ni Coach. Lagot din mga yan. Ha? For sure. Kung ikaw yung kung ikaw si Coach eh. Oo. Kasi sabihin natin, exhibition game. Hindi yan exhibition game, competition talaga yan. May prize yan, may millions yan pag nanalo ka. So, totoong game yan. And, katayo, nung nasa Ginebra ka, you've been playing exhibition game or kahit laro-laro lang. Well, yung time namin, hindi kami mapapayag na matatalo or kalaban namin, mga college teams din, pero Tinatambakan nyo. tambak yun. Walang give and take, walang give and go. Wala. So, ano po sasabi mo doon sa game ng Ray or Shine? Baka iba na din yung, yung competition eh. Baka magaling talaga yung mga bata. Sabi ko sa iyo before natin na balitaan ng muntik talon. Ano sabi ko sa iyo? Hindi pwede yun. Hindi, ano nga sinabi ko sa iyo? Sabi mo muna yung sinabi ko sa iyo. Sa akin, Jay, baka matalo pa yung PBA team. Sabi ko, hindi. Nino, anong team? Yung Rain or Shine. Matatalo ng anong team nga? Lasal. Oo. Hindi ako niwala PBA team yun. May import pa. So, tapos, nakita mo yung game. pero baka hindi ko napanood eh. So, napanood ko yung last part, yung last 1 minute. Pero tingnan mo, sa mga ganyan, gagawin ng mga coaches kasi, gagamitin yung mga hindi naman, usually yung starting 5. Gagamitin yung iba. Yung mga hindi naglalaro masyado, binibigyan sila ng time. Even though, kahit gamitin mo yun, nasa pro ka eh. Kaya, nga. Kahit bench player ka sa pro. Tapos may import pa. No? Ngayon, eto. Siyempre, college team yan. Rain or Shine, almost. May dalawa pa silang kakalabanin, si Northport. Saka sino pa isa? Northport, saka si Converge. Andun. So, pagka naisahan si dalawa, babalikan po namin kayo mga amazing pag nakaisa yung Lasal natin. Come on, guys. Of course, alam mo yung given na tatalunin mo yung college team dahil of course. Yun yung dyan eh, no? Pag natalo yung Lasal, so what? Yeah, college team. You're supposed to. Yeah. Pero pag natalo yung PBA, big deal yun. Oh, that's for sure. Okay. Yan yung pressure. Magiging issue yun. Galing din ng Kadayawan Festival, no? Hinalo na yung Lasal team. Ito pa yung magandang part ngayon. Si Lasal, preparation yan for another UAAP. Yeah, so yung naukuha that's nila. That's a good confidence builder for them. Yeah, so ang galing din ni Coach. Sino yung coach ni? Topex. Coach Topex, yung kamukha ni Megaman. Alam mo yung movie na Megaman? Megaman. So si Coach Topex, very good coach. Bakit tumatawa? Megaman. Napanood mo ba yung movie na yan? Okay. Tapos, si Coach Topek, ang galing niya dahil isinali niya yung Lasal team. And this is the best preparation for a college team. Kalabanin yung mga pro. For sure. Then may import pa nga. Kasi ang galing, galing din kasi si Kiambao. Andun pa yung Kian Baclaan. Yung anak ni Cortez. Si Jacob Cortez. The Cool Cab. Ang tawag, Cool Cab. Kasi Cool Cat, Cool Cab. Bata pa. Meron ka pang bago yung Amos na nasa Philippine team natin. So, I think nasa good yung malakas lineup. Malakas, right? So, bro, come on, man. Fellow PBA players. Okay, papayag na matatalo kayo. Ba't nasasaktan ka? Come on, man. That shouldn't happen. Yeah. Hindi, abangan na lang natin yung mga susunod na games. So, sa mga hindi alam... Sa bagay, yung Dream Team nga, natalo ng college players, no? Natalo ba?
Oh, yung first game. Pero hindi daw ginamit si Michael. Tapos next game, tinambakan yung college team. Yeah. Tapos, okay, nagtapos na tayo dyan sa, meron akong request ngayon. Kasi, I think na-approve na Jay yung 4 points na shot. Oh. May nilabas ngayon nag-tweet si Alex Cabagnot, of course, member natin sa PBA Moto Club si Alex Cabagnot. Nag-comment si Alex Cabagnot ngayon. Si Marcio daw is on target to be the best 3-point shooter ng PBA. Malamangan si Jimmy Alapag saka si Alan Kaydik. Ulan na lang. Search mo. So ngayon, tinatanong ni Alex Cabagnot ngayon, pag naka 4-point play ba si Marcio, counted ba yun as 3-point play? So yun yung question ng Cabagnot na dapat sagutin din. Kasi I think may right si Marcio dahil baka naman sa 4 points yun nilagay, hindi sa 3 points. So, konti na lang. Ilan? Konti na lang. So, ang lamang ni si Jimmy Alapag palang number 1. Nalampasan niya si Kaydik. Oh, pero by 8 points. So, 1,253 point field goal made si Jimmy Alapag. Si Alan Kaydik, 1,242. So, 8 lang yung difference. Si Marcio Lassiter, 1,227. Pero mahabol yung LA Tenorio, naglalaro pa rin, ha? Oo, si LA din. So, 1,219. Naman, natalo nila yan. So, lamang si Marcio kay LA ng 8. Tapos, lamang si kay Marcio Lassiter ng, ilan yan? Kung magaling ka sa 15? 15, no? Yeah, so 15 3-point field goal made. So ngayon, ang tanong ni Cabagnot sa'yo, 4-point play, pinasok nila ngayon. So pag naka 4 points ba si Marcio, dyan nilalagay? Oo, kasama yan. Sa 3 points din? Siyempre, kasama yan. O may bagong target ngayon? Hindi, kasama yan, siyempre. Kasi it's past the 3-point line. Lampas. Oo. Alright, so sabi, make sure po PBA nakasama dahil siyempre, maganda rin kasi yung may ganyang target yung player. Pero kaya yan? Oo, isang conference lang. Oo. Next conference lamang na yan. Marcio Lassiter will become the all-time 3-point field goals made. Or LA Tenorio. Or LA. 8 lang yan. Silang dalawa may chance. Diba? Yeah. So, galing din ni LA, no? I mean si LA kasi, hindi mo akalain si LA, no? Kasi hindi na si LA, parang hindi naman siya strict shooter talaga na hahanapin mo to take the 3 points, eh, no? James, number 5. Ilan yung kay James? Ilan? Malayo. Malayo na yata yung kay James, eh. So, number 5 pala, James Yap, makaka-amazing, kaya pa rin. Why not? 1,178. Malayo. Medyo malayo. Unless maglaro pa si James ng mga 2 to 3 years pa. Diba? Makakahabol siya. Si KG, nasa top 15 pa lang. KG? Wow, nice. Ikaw? 21 ako. Not bad. Oh, yung 25 nga, na-appreciate natin eh. Yung 21 din. Kayo ni Kagiwa magkatapat? Oo. Si Kagiwa 20, ikaw 21. Oo. So, yun mga ka-amazing. And last na sa topic natin today, dahil nilagyan po nila ng 4 points play, di ba sa gitna yun ng 3 points, saka ng half court, di ba? Tama? Oo. May guhit na doon. I suggest, lagyan na rin nila ng 5 points. Bakit? Ba't mo daw? Lagyan mo 5 points, half court shot, 5 points. So kung lamang ng 5 yung kalaban, pwede mo pang pa-overtime 5 points. Kalokohan na yun. Bakit hindi? Eh, nilagyan mo nga ng 4 eh. Okay na yun. Ano mo eh? Madali ba shumot ng half court? Yeah, pero considered ano na yan. Anything behind the 4-point line, 4 points na yun. Pero pwede mo nga gawin pang 5 yung half. And then, on the other side, pag tumira ka sa lagpas sa ano yun, 8. Hindi, pag lumam dun sa kabila, 10 points.
Sa dulo. Tapos pag sa Pag sa dulo. kabilang free throw, ano na yun? Pag nakashoot na yun, tapos na yung laban. game. No, Game man. na. 10 points play nga. 10 points. Yeah, Imagine mo. You have to stop it somewhere. Imagine mo, 10 lamang ng kalaban. Tapos ta-target mo dun sa pinaka... May guhit dun sa gilid, sa pinakadulo. Pag na-shoot mo, overtime, 10 points. Mga galit na si Naismith. Binago na natin. Si Naismith, sino? Yung nag-invent ng basketball. Oh, Naismith. tandaan mo, si Naismith, hindi niya alam yung may 3 points, hindi niya naabutan yung 3 points. Wow. Tama, hindi. So, yung 3 points na yan, innovation lang din yan. Tama nga kasi, sabi nga kasi daw, it's either tayo yung gagayahin ng ibang bansa. So, imagine mo, pag dumating yung point na si NBA, may 4 points na rin. O, saan niya ginaya? Sa atin. Alright, diba? Kaya maganda rin to mga ka-amazing. Pero ako nga, I suggest, kung agree kayo mga ka-amazing, mag-comment kayo. Kung gusto nyo rin may 5 points doon sa... Something yung gusto nyo, di ba? That's, ano na yan eh. Ano? Parang, hindi na, ano na yan, parang kalokohan na. Bakit parang ikalokohan? Dinagdag mo lang yung 4 points. Dinagdag ko lang yung 5 points sa half court. I mean, where's it? At least may guhit na. Where does it stop? Doon sa 5. Okay na. Bakit walang 8 points? Pero parang, Eh di sa susunod na yun next year. diba? Next year, may 6 points. Next year, may 7. Puro guhit na. Hindi na basketball tawag dyan. Iba na yan. Alright, so mga amazing, thank you po for watching for our today's konting mingle with you guys. I mean, arami naman kasing mga comments, mga suggestion na gusto nyong itakal namin. Ayan, so at least we can share our point of view. And before we finish, of course, pasalamatan po natin yung sumusuport sa PBA Moto Club. Shout out sa Beast Motorcycle Tires and Saloon Tires. And of course, sa Gaming Sports po na basketball team namin. Dumating na po si Celino Cruz. Ano si Celino? Celino Cruz. Ano ka dito? Say hi, Celino. Celino Cruz! Fake news yan. Okay, so Gaming Sports, mga amazing, the official and the only ending game dito sa Pilipinas na if you want to play ending, online na po. So, pwede nyo pong puntahan sa www.gamingsports.com. Ang lahat ng details po nandun na. So, thank you and stay amazing, mga amazing. Upload na natin to agad-agad.